naman lagi tayong malakas, hindi naman lagi tayong healthy, at syempre yung mga oras na wala tayo sa piling ng pamilya natin, hindi na yun maibabalik. So yun yung kapalit ng lahat ng pera or kinikita namin dito, yung oras na hindi namin So guys, masakay na tayo ng bus. It is 30 minutes travel guys, so pwede ka pang matulog sa bus kung gusto mo para naman medyo refresh ka pagdating mo sa company.
guys, andito na tayo sa compound room. 7:05 na. So, sa loob na ako tayo kakain. Ha? Yung kamao ma? Hindi ko siya. Ni kan pa na dami mouse sama. Gawa ipay. Don't forget to time in guys para hindi kayo ma-charge ng 250. Andito na tayo guys sa aming meeting room. So, minsan dito rin ako kumakain kapag hindi ako nakakain sa bus. So, naglalagay na ako ng aking medyas bago ako tayo kumain. 吃早餐了吗？阿妈不帮你穿羊毛的衣服啊？然后蓝色长长的在里面。哦好，那你个人的口罩。Habang wala pa yung iba guys, kumakain muna ako dito sa aming meeting room. Pwede rin naman dun sa social room or sa restroom or dun sa pwedeng kainan namin. Kaya lang dito na lang din kasi para pag nag-start ng meeting, nandun na ako. And mabait naman yung leader ko, so inaalaw niya ako kumain dun sa table. So naghihintay pa kami ng iba kong cover kasi wala pa yung ibang second bus. So tara, kain tayo guys!你要多喝水啊，妈。拜拜。拜拜。你在吃饭？啊。明天夜班啦。明天？哦。加班啊。加班。加班 night。First day 就加班了。对啊，没关系。礼拜二休息嘛。那谁要不摸？阿总。So, yun lang guys. Tapos na yung ating meeting. Kasi before kami pumasok may meeting pa. Or, ang tawag doon? Short meeting lang naman kung ano yung mga i-ignores na ginawa ng panggabi. 7:20 yung aming late na time. So, dapat before 7:20 nakapag-time in ka na or else mayroong deductions. And yan, mamaya papasok na tayo. 7:20 dapat nasa loob na, pero since may meeting kami, at least 7:30 nasa loob na. Minsan late pa ako. So, pag na-late ka, bawas na agad yun sa 2 hours. Break mo. So, mamaya na lang guys, lunch break. Balikan ko kayo. Bye-bye! Guys, break time na, 11:20 na. Tara tayo sa kantin.
So, ayan guys, tira yan kanina. Yung kinain ko ng umaga. Yan na yung lunch natin ngayon. So, guys, na tayo kumain. So, meron pa akong 20 minutes para magpahinga. So, after that, babalik na tayo sa loob. And dito lang ako sa may locker area para ipapahindan. Tapos, babalik na ulit. 1 hour break lang kami. Locker. Ayan. Yung upuan. Hi guys! Hi guys! Break time na ako ngayon. Second break ko na. Maaga ako nag-break ngayon kasi may tinatapos akong gawin. So, para mamaya dire-diretso na hanggang uwian yung tinatapos para matapos ko siya yung ginagawa ko. So, ano pa lang, 3:40 pa lang na hapon. Tapos kakainin ko to. May Family Mart naman sa taas. Pwede kang bumili if ever na wala kang baon. Tsaka ito. Bigay ito sa akin ng Taiwanese na ka-work ko kasi bukas magpapanggabi na tayo. Binigyan nila ako ng pagkain. Yung nakakatuwa lang. So, ito yung second break natin. Hindi na siya saktong 1 oras kasi late na ako pumasok. Kanya parang nabawasan na siya. So, break lang ako 30 minutes and then pasok na ako sa loob. Andito nga pala ako guys sa aming restroom or yung pahingahan namin. Pwede ka dito matulog pero andito rin yung mga ref. Ayan, tapos yan. Pag natulog ka, ganyan lang. So, yun. Hindi mo na matutulog kasi wala na akong oras. At saka nagmamadali ako 30 minutes break lang tayo. Chitoy! Chinga! Hello! Hi guys! Pa-out na kami. 7:20 nag-iintay lang kami ng oras. So, uwi na tayo. Sneak peek. Guys, labas na tayo sa work. Yes! Huwag kayong makakalimot na mag-swipe out. Ang lamig na ngayon. Grabe! Ang guys, yung aming bus. Ang ganda ng ilaw ng company. Kaya tayo ng bus. Tumatakbo na kasi may first bus. Ang alis ng first bus is 7:30 tapos kasi na 7:50 na. Bye-bye! Shit! Bye-bye! Tayo, dito na lang. Ay ka, ako. So guys, pauwi na. Kain lang kami. Kakain lang kami. Pwede na ba? Pwede na ba tumawid? Oo nga. Ay! Hey mga churi, mga okay ka darling! Ano? Ano yan eh? Bibili kami ng... Kakakain kami dun sa tapat dito sa Yuda University. Kasi pagkabi na ako bukas. Hi guys, nandito na kami sa parang maliit na restaurant. Kakain lang kami. Kasi
kasi magpapagabi na ako bukas. So, bumibili lang sila ng drinks at saka noodles. Nag-order kami ng cow pan at saka chicken. Mamaya bumili ko sa inyo. Nakatambay naman doon. Kain na guys! Hi Bebs! Hi guys! Keng! Hindi siya atake. Nakita ka ni Ate Icy. Sabi, ang laki ng chicken! Kain guys! Hi guys! Hi Be! Pinakaw ko ngayon. Mabait guys yung tindero dito sa Opa. Daddy. Gusto mo yung chicken mahapon. Ano? Ay, putot! Yeah. Ang sarap! Ang sarap! Siguro kasi bagong luto. Harap guys, kain kayo dito guys. Hi, nakauwi na tayo ng 9:30. Pero kung hindi ako kain sa labas, 8 nandito na ako sa room kasi hindi naman ako madalas kumukuha ng pagkain sa baba for dinner. Pero kung gusto nyo kumain ng dinner, pwede kayo magsuwakan ng pagkain sa baba. Pero ako kasi minsan, nag-egg na lang ako or tinapay kasi nga alam nyo na, ang tsaba-tsaba ko na ano. So guys, ganun yung routine ng aming trabaho dito sa Taiwan or yung time routine namin. Hindi ko lang kasi madala yung camera ko or yung cellphone ko sa loob ng production kasi hindi po yun allowed, bawal po yun. Lalo na mag-take ng pictures sa inside production, kaya hindi po ako nagba-vlog about sa trabaho ko, ganyan-ganyan, kasi confidential siya guys. Syempre, ayaw ko namang isaalang-ala yung trabaho ko, 'di ba? Sana naiintindihan niyo 'yon. So, ginawa ko tong vlog na to para malaman niyo kung ano ba yung oras ng pasok namin, ilang oras ba yung natitira para sa sarili namin. So, yun na nga. Kasi yung first bus guys namin is 6:30 AM. Aalis na siya, so dapat mga 5:40, 50 gising ka na. And then, second bus is 6:40 yung alis. So, last bus na yon. If ever na malate ka, maiwanan ka ng bus, wala, magta-taxi ka na lang or absent ka. So, dapat talaga, hindi ka talaga intay ng bus, guys, kasi bawat alis niyan, may oras na dapat sundin. Kasi, malilate naman yung iba kung iintayin ka pa, 'di ba? So, dapat talaga may time management ka, kung anong oras ka gigising, kung anong oras ka maliligo, kakain, ganyan-ganyan. So, minsan sa bus na ako makain, minsan naman dun sa work, katulad kanina, sa work na ako kumain. And yes, may pantalon dyan. So, that's the reality. Kasi mahangin sa taas, so dito na kami nagpapatuyo ng damit. And guys, after no, pagdadating kami sa company ng mga 7, pag first bus ka, pag second bus ka, 7:15. So, mas maganda kung first bus ka para hindi gahol sa oras. And then, mag-in kami 7:20. Dapat 7:20 before 7:20 or 7:20 that nakapag-in ka na para hindi ka late. 7:21 late na yon. So, after nun, nagmi-meeting na kami mga 7:30, papasok na kami sa production. And then, we have 2 hours break. Yung first break is parang lunch, 1 hour. And then, second is 1 hour. So, if ever na ihi ka, kasi lahat ng oras guys is bilang, pabawasin na yun sa 60 minutes mo. So, ikaw na yung bahalang mag-manage nun. And then, after that, talabas na kami ng 7:20 ng gabi. Tapos, ganoon din, first bus is 6:25 or 6:30, 7:30 ang alis. And then, 7:50 naman yung second bus. So, medyo matagal yung second bus. Kaya, lagi kami nagmamadali pag first bus para makahabol kami sa first bus. So, yun, 12 hours yung trabaho namin, guys. Sa company ko lang naman to, hindi ko alam sa iba ha. 12 hours every day yung trabaho ko. From 7:20 to 7:20, may fixed overtime na kaming 2 hours doon. Sa una guys, parang maninibago ka kung sa Pilipinas kasi 'di ba 8 hours lang. Pero kung tutuusin, parang gano'n din naman kasi lalo na kung nasa Manila ka, traffic. So, parang traffic. Tsaka dito sa Taiwan guys, wala masyadong traffic. Kasi kaunti lang naman yung sakyan, lalo dito medyo probinsya. Kaya, yung pasok mo sa trabaho, ganun talaga kahit na naka-shuttle kami. Kasi kami guys, yung aming assignment na lugar is Tunglo. Mas malayo siya dito sa dorm. So, nag-travel pa kami ng 30 minutes. And yung isa naman, dormitory sa Chunan, lakad lang siya. Parang 2 minutes na doon ka na sa company. So, sa amin naman guys, since nga nagbibiyahe kami, meron kaming transportation allowance which is 2,000 NT a month. So, yun yung advantage namin. Kaya, yun nga lang, kagising kami ng maaga kasi
kailangan pa namin mag-prepare. Kung hindi kami gigising, maiwan kami ng bus. So, kami magbabayad ng taxi, 600 and yun, pag mag-isa ka lang papuntang Tonglo. So, sayang naman. Kaya kailangan agahan mo po ang gising. So, yun na, 12 hours a day. Tapos, syempre, preparation mo pa. Halos 15 hours a day yung igugugol mo sa trabaho mo, 'di ba? Kasi syempre, hindi ka naman pagkagising mo, go ka na agad, 'di ba? So magliligo ka pa, ganyan kung ano pang gagawin mo. So halos 15 hours, biyahe pa. Tapos parang sa 24 hours, 9 hours na lang yung matitira sa sarili ko. So minsan 7 hours ako natutulog, 6 hours ganyan. Tapos yung 2 hours, syempre, tawag-tawag sa family, sa asawa ko, ganyan, kung ano-ano pang bagay na kailangan kong gawin. So, usually, natutulog ako pag talagang kailangan ko ng matulog maaga. Pinakamaaga na guys is 10, pinaka-late na normal na tulog ko is 11, na pinipil ko na talaga matulog ako magpuyat. Tapos, if ever naman na bukas, or kinabukasan is day off ko, kailangan ko mag-edit or mag-vlog. Nagpupuyat talaga ako nun guys. Nagpi-film ako. Tapos, ini-edit ko. Mga alauna na ako natutulog. Tapos, late na lang ako nagigising ng umaga. Since mag-isa lang naman ako umaga dito. Yung dalawa pang gabi. Pero, magpapanggabi na tayo soon, diba? So, iba na yung routine na naman. So, yun guys. Parang sa una maho-homesick kayo kasi pag training ka pa lang. Parang ang dami mong time na banjing lang, hindi ka pa busy, pero pag once na nag-start ka na sa work mo talaga, 12 hours, parang hindi mo na masyadong maiisip yung homesick, kasi sobrang pagod na guys. Alam mo yung, minsan na lang umiikot yung buhay mo sa trabaho, uwi, trabaho, ganyan, hindi naman pwedeng umalis lagi kasi mapupagod ka, mapupuyat, namang mahirap, diba? So, since dito ka rin naman sa Taiwan, and lagay mo na lang sa isip mo na kailangan mo lang talaga mag-work for this time para in the near future meron ka ng business, ganyan. Hindi ganun kadali magka-business or what. Basta mag-ipon ka para hindi naman masayang yung oras at pagod mo dito sa abroad, kasi hindi naman lagi tayong malakas, hindi naman lagi tayong healthy, at syempre yung mga oras na wala tayo sa piling ng pamilya natin, hindi na yun maibabalik. So, yun yung kapalit ng lahat ng pera or kinikita namin dito, yung oras na hindi namin hindi ako iiyak, na hindi namin kasama yung family namin, ganyan. So, yung homesick guys, lagi naman yung nandyan. Pero, alam mo yun, parang everyday, parang ina-overcome mo siya kasi magpo-focus ka sa trabaho mo, ganyan. So, wag mo na lang pairalin yung homesick sa puso mo at sa isip mo para hindi ka manghina dito sa abroad, and makipag-usap ka na lagi sa family mo or sa friends mo, ganyan. So, yun na nga, dapat mag-save tayo para sa future. Hindi naman lagi, diba, nandito tayo sa abroad, and hindi laging malakas ang kita sa abroad. Katulad namin, wala kaming OT this month and next month. So, at least makakapagpahinga. At the same time, wala masyadong kita, pero okay lang. At least kahit paano nagkaroon tayo ng mga overtime ng mga nakaraang buwan. So, be thankful enough na lang guys, kasi may trabaho tayong maayos. So, yun guys, sana nakarelate kayo sa aking life, day in my life. Sure. So, thank you so much guys for watching. See you sa aking next vlog. And kung may request kayo, please do comment down below, share, and like this video. And please do subscribe to my channel kung hindi ka pa nakasubscribe. Bye-bye guys! Up here!